DA Chief, sinisisi sa nakaraang administration ang problema ng agrikultura sa bansa. Tangina nyo, 3 years na kayo nandyan. 1 taon hinawakan ni Bongbong Marcos yan. Presidente pa siya, meron siyang executive powers. Lahat ng gusto niyang gawin para mapaunlad ang Department of Agriculture. 1 taon niyang hinawakan yung opisina na yan, walang ano yan, walang hepe yan. Wala siyang nagawa. Nandiyadyaan ka na, putang ina niya, tumaba ka na. Ang tagal nyo na dyan. Tapos ngayon, hindi ninyo masolusyonan yung problema, ang gagawin ninyo, isisisi nyo na naman sa mga Duterte. So ang problema natin, tumaas yung drugs, sinisi sa mga Duterte. Kasi daw, hindi naman nasolusyonan ni Duterte. May mga tulay na nagigiba na merong budget para sa pagpapatibay ngayong administrasyon, nagiba ngayong administrasyon, gumastos tayo ng kulang-kulang 300 hanggang 300 mahigit na milyon para sa rehabilitasyon ng tulay, gumuho. Tapos ngayon, sisisi kay Duterte na yung project nagsimula noong panahon ni Pinoy. Talagang matindi ang sa Duterte. Matindi talaga ang propaganda laban sa mga Duterte. O, eto pa yung isa. Ito, pakinggan natin ito. Na galing ng Leyte. He was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila ito lang magkapon sa mga sa mukon lang kung ang Davao. Sa mukon lang kung ang Davao. Madali bayaran ng 1 tao para di ba? And, promise. Ayun, nakita natin. Mamaya na natin ituloy ulit yun. Anong sabi? Anong sabi nung ano na yun? Noong balita na yon. Ito daw, holdapan sa Davao, staged para magmukhang masama ang pamamalakad ni Basti Duterte. Pero anong sabi ni Basti Duterte? Matagal nang walang police powers ang mayor ng Davao. Dapat po ang Davao, ang hepe ng Davao, dapat yan pinili ng mayor. Pero itong si Marantan is an acting chief dyan sa Davao. Therefore, nilagay siya dyan ng krami. Hindi siya choice ni Baste. Kung hindi siya choice ni Baste, hindi rin siya pwedeng tanggalin ni Baste. Tinanggal kay Baste yung police powers. Ngayon, kung anong nangyayaring mga gulo dyan, labas si Baste. Kasi nga, tinanggal sa kanya yung police powers. Hindi naman niya pwedeng tanggalin si Marantan. Hindi naman niya pwedeng palitan si Marantan. So kung ano man yung mangyayari dyan, nagsalita na siya noon, wala na sa akin yung police powers dito sa Davao. If something happens, tumaas ang crime rate dito, I have nothing to do with that. Kasalanan niya ng police, ng PNP. Dahil wala na akong control eh. Sila nang may control ng peace and order dito eh. Tapos biglang nangyari to. Ano sabi ng PNP? Highly organized daw. Ayan nagsalita na yung nahuli nila. Ng Leyte. He was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila ito lang magkapon sa mga sa mukon lang kung ang Davao. Sa mukon lang kung ang Davao. Madali bayaran. Di ba? Di ba? Nakita nyo yung sinabi? Ayan Kuluhin daw ang Davao. Interview yan no March 6. Umamin na yung nahuli nila. See? Ganito kababo yung administrasyon. Ganito kababo yung police. Kung totoo to I mean, we're just reacting according dito sa dito sa interview na to. Na if this is true, kasapakat ang police dito. Bakit? Sila may hawak ng peace and order sa Davao eh. Tapos nandito yung mga yan, pumunta yan sila doon para guluhin ng Davao. So ano ibig sabihin nun? Tapos biglang magsasalita yung spokesperson ni Bongbong Marcos, yung asong si Claire Castro na ang gulo-gulo sa Davao. Ang gulo-gulo sa panahon ng tatay niya, panahon ng puro Duterte. So makikita mo yung atake sa mga Duterte nagsisimula mula Malacanang hanggang pulis, hanggang media, hanggang mga LGUs. So sino nagtatanggol sa mga Duterte? Tayo lang.
tayong mga totoong nagmamahal sa bayan, tayong mga Duterte supporters, anong ginagawa nila sa atin? Pag nagtatanggol tayo, binibisto natin yung mga ganitong kabubuan nila. Tayo na, pinapatawag tayo sa Congress. Yan yung sinasabi ko, mga bossing, na ganito tayo kagagaling. Ito, magbubuhat na ako ng sariling bangko. Ganito kagaling ang mga DDS kasi we can defend the Dutertes. May mga ganito tayong materialis puertes. Sila wala. The only thing that they can do sa mga vlogs nila is to destroy the Dutertes. Pare-parehas yan. Ito, kumalat yung kumalat ito. Oh, kumalat yan. Lahat sila yan ng kanilang kinontent. Putang ina nyo. Bukas magkakaroon ng pagtitipon dito. After nung pagtitipon, uuwi na kagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So paano nyo ito-twist yan? O hindi ba? Paano nyo ito-twist yan? Mga gago, mga putang ina hindi ba? So ganito kabulbol, ganito kagulo, ganito katarantado etong mga etong mga nasa gobyerno. Kaya mag-iingat tayo ng maigi, lalong-lalo na sa mga pinapanooran natin. I-challenge po natin sila. Huwag tayong papayag na tayo ay basta-basta na lang ganyanin ng mga hinayupak na yan. Na i-mind condition tayo. Na si Duterte tatakas na yan. Mahina ang PDP. Si Pastor Kibuloy hindi mananalo yan. Posibleng matalo ang Pastor Kibuloy at si Rodante Marcoleta. Sa simbahan pa lang nila, sigurado ako nagsanib ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo. Sigurado ako mananalo na yan. Putya, imposible. Ngayon sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, gusto ko lang pong manawagan sa inyo. Maaaring sa paniniwala, baka hindi nyo pa kayang tanggapin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito, Bayang Pilipinas. Ginugulo na po nila pati religious beliefs natin, pati yung karapatan natin sa pagpili ng simbahan na pananampalatayaan natin, pinapakialaman na nila. Kaya pumasok si Pastor Apollo Kibuloy sa politika dahil binaboy siya ng politika. Kaya gusto niyang ayusin yung politika. Now, sama-sama po kayo bilang isang matatag na simbahan, nagpunta po kayo sa Maynila, sa Luneta, at ipinakita po ninyo yung inyong lakas. Na nakiusap kayo ng maayos, nanawagan tayo ng matino, na ayaw natin ng gulo, huwag i-impeach si VP Sara para magkasama-sama tayo. Nakita ninyo kung papaano nila binaboy yung pagtitipon ninyo. Anong sabi ni Leila de Lima? Ano lang kayo? Minority lang kayo. Wala daw kayong kwenta, wala daw kayong bilang. Minority kayo. Oh, bakit pa natin iboboto yung mga sila Kiko, sila Bam? At saka yan sila kung sino man yung mga tumatakbo. Yung Kiko at saka si Bam, ba't mo pa iboboto yun? Ang tingin ni Dilima na makaalyado nila, wala kayong bilang. Ang nagpahalaga lang naman talaga sa inyo, tayong mga Pilipino. Noong nakita namin yung dami ninyo dyan sa Luneta, kinilabutan kami, sabi namin may pag-asa pa. Kapag sumama ang Iglesia ni Cristo doon sa pinaglalaban namin, may pag-asa kami na magising tong gobyerno, makasakaling magising sa dami. Anong ginawa ng gobyerno? Unang-una pa yung anak ni Pangulong Marcos ang pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Yung panawagan ninyo ng pakapayapaan, binaboy. Winalang bahala ng gobyerno ni Marcos, ng Kongreso ni Marcos. Anong ibig sabihin nun? Alam nga naman iboboto nyo pa yung kandidato nila. Wala nga silang believe sa inyo. Wala daw kayong tira, wala daw kayong bilang, wala daw kayong kwenta sa kanila. Kaya nga kahit ano yung panawagan ninyo, kahit naman ang laki nung naitulong nyo sa kanila, naipanalo nyo sila, wala kayong bilang sa kanila dahil nakuha na nila yung gusto nila sa inyo. Ganun po yun. Kaya nananawagan tayo sa mga kapatid natin na iglesia na magsama-sama tayo. Hindi nila pinakinggan yung peaceful rally nyo. Hindi din nila pinakinggan yung peaceful rally ng KOJC. Set aside po natin yung paniniwala natin spiritual. Iisa lang po ang Diyos. Itanggalin natin yon. Ang Pilipinas po ang importante ngayon.
kailangan natin si Marcoleta at saka si Pastor Apollo Kibuloy para ayusin yung bayang Pilipinas. Kailangan natin ng KOJC at ng Iglesia ni Cristo na magsama, yung totoong unity, baka kayo na yun, para linisin natin yung Pilipinas. Yun lang po ang aking hinihiling sa inyo. Wala kayong kwenta sa mga Marcos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong